pangkalahatang ideya. Si Indra Nooyi ang unang babaeng Chief Executive Officer ng PepsiCo, ang multinasyonal na korporasyon ng pagkain, merienda, at inumin na nagkakahalaga ng higit sa $78 bilyon. Gayunpaman, ang pinaka-hindi kapanipaniwalang bagay na sasabihin ni Nooyi na nagawa niya ay ang pagbabalanse ng kanyang buhay sa trabaho sa kanyang kahangahangang buhay pampamilya. Sa memoir ni Nooyi na My Life in Full, ipinaliwanag niya ang kanyang hindi kapanipaniwalang paglalakbay mula sa paglaki sa India hanggang sa pagpapatakbo ng isa sa pinakamalaking korporasyon sa mundo. Inilatag niya ang lahat ng masigasig at mahirap na trabaho na kailangan niyang gawin upang makarating sa kung nasaan siya ngayon. Inilalantad ang lahat ng hindi pagkakapantay-pantay at diskriminasyon na kailangan niyang harapin sa daan bilang isang babaeng may kulay. Para sa sinumang interesadong matutunan ang mga sikreto kung paano maging isa sa mga pinakatanyag na executive sa lahat ng panahon, sasabihin sa iyo ni Nooyi, lahat ito ay tungkol sa paghahanap ng balanse. Lumaki sa India. Namuhay si Indra Nooyi sa isang tipikal na pagkabata sa India. Ang kanyang tahanan ay may dalawang magkahiwalay na sala, isa para sa mga babae at isa para sa mga lalaki. Ginugol niya ang karamihan sa kanyang oras sa loob ng living room ng mga babae. Ang ama ni Nooyi ay hindi karaniwan para sa isang lalaki noong panahong iyon dahil tinutulungan niya ang kanyang asawa sa pagluluto at paglilinis. Papayagan din niya si Nooyi na samahan siya sa mga gawain. Si Nooyi ay lumaki sa Madras na pinalitan ng pangalan na Chennai noong 1996. Ang Madras ay nagbigay ng magkakaibang komunidad na may iba't ibang relihiyon at wika na patuloy na nagtatagpo. Ang kanyang pamilya ay Hindu Brahmin at sila ay sapat na mapalad na magkaroon ng katatagan sa pananalapi. Ang sambahayan ni Nooyi ay parehong mahigpit at matulungin. Bagamat sinabihan siyang igalang ang kanyang mga nakatatanda, binigyan din siya ng kalayaan na ipahayag ang kanyang mga pananaw. Sa kanyang sambahayan, hindi kailanman pinigil ng kanyang kasarian ang kanyang mga pagkakataon o ambisyon para sa edukasyon na bihira sa panahong iyon. Naaalala ni Nooyi ang mga nakakapagod na gawain noong bata pa siya, ngunit mas naalala niya kung paano palaging kumikilos, nagtatrabaho at naglilingkod sa kanyang pamilya ang kanyang ina, na tinatawag niyang ama. Gustong-gusto ni Nooyi at ng kanyang kapatid na si Chandrika ang paaralan. Natagpuan nila itong nakalaya mula sa mga hangganan ng tahanan, kung saan ang lahat ay sinusubaybayan ng kanilang mga magulang. Sa edad na 15, nagtapos si Nooyi sa kanyang grade school at nagpatuloy sa pag-aaral sa Madras Christian College. Pagkatapos noon, pumasok siya sa isang postgraduate business school sa Calcutta. Paaralan at trabaho. Bagamat ang kanyang paaralan sa Calcutta ay hindi gaanong kaaya-aya kaysa sa dati, hindi ito pinansin ni Nooyi. Tuwang-tuwa siya at nasasabik na malayo sa bahay, at may kumpiyansa siya na matututuhan niya ang anuman kung magsisikap siya ng husto. Pagkatapos ng kanyang unang taon sa Calcutta, napunta si Nooyi sa isang summer internship sa Bombay, kung saan titingnan niya ang mga iskedyo ng pagtatayo ng 6 na lokal na planta ng kuryente. Itinuro sa kanya ng internship ang tungkol sa pagtutulungan ng negosyo at lipunan, pati na rin ang nakakagambalang mga motibo ng mayayamang bansa patungo sa mga umuusbong na merkado. Sa kanyang huling taon sa Calcutta, nagpasya si Nooyi na mag-major sa marketing. Nagpatuloy siya upang makakuha ng trabaho sa Metro Birdsell, isang kumpanya ng tela na nakabase sa Madras. Para sa kanyang unang 6 na buwan kasama si Metro Birdsell, naglakbay si Nooyi ng pinto sa pinto upang magbenta ng mga tela. Pagkatapos noon, lumipat siya sa opisina at mabilis na naatasan na pumili ng mga susunod na season palete at sample print ng kumpanya. Sa panahon ng labor strike sa South India na nagsara sa mga planta ng tela ng Metro Birdsell, si Nooyi ay kumuha ng mas mahusay na sweldong trabaho para sa Johnson & Johnson sa Bombay bilang tagapamahala ng produkto para sa paglulunsad ng Stay Free Feminine Protection sa India. Si Nooyi ay hindi optimistiko tungkol sa pag-alis sa India para sa US, dahil hindi niya akalain na makakatanggap siya ng direktang alok sa trabaho sa Amerika. Ngunit nag-apply si Nooyi at nakapasok sa Yale Business School na may scholarship.
Matapos makapasok sa isang paaralan sa Amerika, mas nakaramdam siya ng kumpiyansa. Bago pa umalis si Nooy, nilapitan siya ng kanyang matandang amo na may isa pang alok na trabaho sa Metro Birdsell, kung saan kukontrolin niya ang 60% ng buong planta ng India. Gayunpaman, nang sabihin niya sa kanya ang tungkol sa kanyang pagtanggap sa Yale, sinabi niya na dapat siyang pumunta sa Amerika sa halip. Pagdating sa Amerika, hindi tulad ng maraming imigrante, hindi pumunta si Nooy sa Estados Unidos upang takasan ang kahirapan, ngunit nauugnay pa rin siya sa unang pagtataka, pananabik, at takot ng bawat imigrante sa unang pagdating sa isang bagong bansa. Ang business program na si Nooy ay NASA, na tinatawag na School of Organization and Management, ay ang unang bagong graduate program ni Yale sa loob ng 50 taon. Ito ay isang hybrid na programa na nag-uugnay sa pribadong negosyo sa pampublikong sektor, kung ano mismo ang interesado kay Nooy. Natuklasan ni Nooy na ang mga gawain sa paaralan ay lubhang kapaki-pakinabang, ngunit ang karanasang panlipunan ay mas mahirap i-navigate. Bilang isang internasyonal na mag-aaral, alam niya na siya ay isang tagalabas, at ang kanyang mga damit ay karaniwang nagpapakita sa kanya bilang isa. Ang kailangan lang isuot ni Nooy sa mga panayam ay ang kanyang tradisyonal na sari, na nagbago lamang pagkatapos niyang matanggap sa trabaho. Ang mga babaeng pinipiling magtrabaho mula sa labas ng tahanan ay kahit papaano ay kinu-question pa rin hanggang ngayon. Kung gusto nating umunlad bilang isang lipunan at sangkatauhan sa kabuuan, kailangan nating tanggapin ang mga kababaihang nagtatrabaho ng buo at malayang kakayahan. Lumipat si Nooy sa Chicago para sa isang summer internship. Kaunti lang ang kilala niya sa mga tao nang siya ay nanirahan. Sa kalaunan, nakilala niya si Raj, isang kaibigan ng isang kaibigan. Naging maayos sila, at isang linggo na lang ang natitira sa kanyang internship, nagpasya sina Raj at Nooy na magpakasal. Sa pagtatapos ng huling taon ni Nooy sa Yale, tinanggap niya ang isang alok na trabaho sa Boston Consulting Group, na tiningnan bilang nangungunang kumpanya sa pagkonsulta sa diskarte ng kanyang mga kapantay. Pinaplano rin niya ang kanyang kasal, at pagkatapos niyang magtapos, pinakasalan niya si Raj. Ora sa BCG. Bilang konsultant ng negosyo sa BCG, itinalaga si Nooy na tumulong sa mga naghihirap na negosyo at patnubayan sila sa tamang direksyon na may malinaw at layuning data. Nasiyahan siya sa trabaho at marami siyang natutunan sa loob ng 6 na taon niya doon. Ang BCG ay nangangailangan ng walang katapusang paglalakbay para kay Nooy, na nagpasigla sa kanyang intelektual ngunit nagpapagod sa kanyang pisikal. Nang makapag-spend ng oras sina Raj at Nooy, nakita nila ang mga pinakamurang uri ng entertainment na pinakamatagal na karaniwang nangangahulugan ng mga sporting event. Nang magkasakit ang kanyang ama sa India, binigyan ng BCG si Nooy ng 6 na buwang bakasyon para maalagaan niya ito. Kung wala yon, malamang na huminto si Nooy. Nakatulong ito na patunayan ang paniniwala ni Nooy sa kahalagahan ng bayad na bakasyon para sa sinumang nangangailangan nito. Ilang sandali bago namatay ang ama ni Nooy, nalaman niyang buntis siya, at nagawa niyang sabihin sa kanya. Habang nahihirapan sa morning sickness pabalik sa trabaho, nagulat siya sa pangangalaga at suporta ng kanyang mga katrabaho sa BCG. Noong 1984, ipinanganak ni Nooy ang kanyang unang anak na babae, si Pretha. Dumating na ang ina ni Nooy upang manirahan sa kanila sa Chicago at tumulong sa pag-aalaga kay Pretha. Ang pamilya ni Raj, gayon din sina Chandrika at Nandu, kapatid ni Nooy, ay madalas na bumisita. Nang matapos ang 3 buwang maternity leave ni Nooy, bumalik siya kaagad sa trabaho. Ito ay posible at hindi mapag-aalinlanganan dahil naroon ang kanyang ina upang alagaan si Pretha. Ngunit noong huling bahagi ng Mayo ng 1986, nabangga si Nooy sa isang kakilakilabot na pag-crash ng sasakyan. Isang mentor sa Motorola. Nangangahulugan ang aksidente na kailangang gumaling si Nooy sa bahay at hindi makapagtrabaho. Bumagal ng husto ang kanyang buhay. Kinuha niya ang oras na ito upang isaalang-alang ang kanyang trabaho at kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng oras na iyon na malayo kay Pretha. Naisipan niyang kumuha ng bagong trabaho.
Si Nooy ay kumuha ng trabaho sa Motorola bilang pinuno ng diskarte para sa kanilang Automotive Electronics Division. Pinamahalaan ito ni Gerhard Schoolmeyer, ang kanyang amo na sa kalaunan ay magiging kanyang tagapayo, tagapagtaguyod, at kaibigan. Siya ay matigas tulad ng mga kuko, ngunit ang mga resulta lamang ang inaalala. Nirerespeto siya ni Nooy. Si Nooy at Raj ay palaging may pamilya sa pagbisita sa kanila at pagtulong sa pag-aalaga kay Pritha. Parehong tungkulin at kagalakan para sa mga dumadalaw na kamag-anak na tulungang maalis ang batang mag-asawa, at alam ni Nooy na sila ni Raj ay napakaswerte sa kanilang tulong. Si Nooy ay unang pumasok sa kanyang trabaho sa Motorola. Sa simula ay labis na nagulat sa kung gaano kabilis nagtrabaho si Gerhard. Ngunit nasanay na siya at nagkaroon ng pag-unlad. Nagsimula siya sa pamamagitan ng pag-aaral hanggat kaya niya tungkol sa mga kotse at industriya ng sasakyan. Kalaunan ay napromote si Nooy bilang direktor ng diskarte at pagpaplano ng kumpanya ng Motorola. Isa itong malaking hakbang at nagustuhan ni Nooy ang mga bagong hamon at responsibilidad. Natutunan niya ang maraming mahahalagang aral tulad ng kung paano makipag-usap at hindi sumasang-ayon ng epektibo sa mga katrabaho. Sa kalaunan ay umalis si Gerhard sa Motorola at tinanong kung sasama si Nooy sa kanya. Matapos ang unang pagpasa, nakuha ng pagpupursige ni Gerhard si Nooy at pumayag siyang lumipat sa Connecticut upang magtrabaho para sa kanya sa A.C. Brown Boveri, AB. Ang transisyon sa PepsiCo. Muli, bumalik si Nooy sa muling pag-aaral ng mga bagong sistem at pagsasaliksik ng mga bagong diskarte para sa mga benta. Sa panahong ito, nanumpa siya bilang isang mamamayang Amerikano. Ito ay isang malaking araw at isang malaking hiling na ipinagkaloob, ngunit nangangahulugan din ito na binabawi niya ang kanyang pagkamamamayang Indian. Dahil si Gerhard ay madalas nawala sa negosyo sa Zurich, kung saan matatagpuan ang punong tanggapan ng kumpanya, si Nooy ay madalas na kanyang tagapamagitan sa Amerika. Madalas silang nag-uusap, at ang buong katapatan niya ay nakatali kay Gerhard, hindi sa kumpanyang pinagtatrabahuan nila. Hindi nagtagal, muling nabuntis si Nooy, at kasama ang kanyang ina sa India noong panahong iyon, kinailangan niyang maghanap muli ng pangangalaga sa bata. Sinubukan ni Nooy ang dalawang magkaibang live-in na yaya na hindi kailanman nag-ehersisyo. Pagkatapos ay umasa si Nooy sa pamilya ni Raji nang higit sa inaasahan. 4 na araw pagkatapos lumipat si Naray at Nooy sa kanilang tahanan sa Greenwich, naglabor si Nooy. Ipinanganak niya ang isang malusog na sanggol na babae na pinangalan ng Tari noong Disyembre ng 1972 at kasama nito, kumpleto ang kanilang pamilya. Sa kabila ng kapanganakan pa lang, kasama pa rin si Nooy sa mga proyekto sa trabaho. Inakala ni Gerhard at ng kanyang all-male team na siya ay baliw, at hinikayat siyang magpahinga, ngunit si Nooy ay hindi, at hindi pa rin, nakawire sa ganoong paraan. Minsan, gayunpaman, hinihiling niya na siya nga. Sa kalaunan, huminto si Nooy sa kanyang trabaho, at nakatanggap ng mga alok mula sa GE at PepsiCo. Pareho silang nakakaintriga, malaki ang sweldo, at malapit sa bahay ni Nooy para sa kaginhawahan. Ngunit ang CEO ng PepsiCo, si Wayne Callaway, ay gumawa ng huling pagsisikap upang kumbinsihin si Nooy, at ito ay nagtrabaho. Kinuha niya ang trabaho sa PepsiCo. Ang mga unang taon sa Pepsi. Binigyan ng PepsiCo si Nooy ng isang bagay hindi pa nakaranas ng trabaho hanggang ngayon, relatability. Sa wakas ay nahawakan na niya, naamoy, at natitikman ang lahat ng produkto ng kanyang kumpanya, at alam ng kanyang pamilya at mga kaibigan kung ano ang mga iyon. Ang PepsiCo ay ang ika-15 pinakamalaking kumpanya sa US, at, noong panahong iyon, ay may 3 bahagi sa mga operasyon nito, mga inumin, merienda, at mga restaurant. Kasama sa mga inumin ang Pepsi, Mountain Dew, at Mug Root Beer. Kasama sa merienda ang potato chips nilay, Fritos, at Doritos. Kasama sa mga restaurant ang Pizza Hut, Taco Bell, at KFC. Si Nooy ay isang ganap na tagalabas noong siya ay naging isang executive sa PepsiCo, batay sa katotohanan na siya ay isang babaeng may kulay. Anuman, mainit at kaagad na tinanggap si Nooy nang dumating siya sa PepsiCo. At saka, nasanay na siya sa ganitong sitwasyon noon.
Ang pangunahing problema noong panahong iyon sa PepsiCo ay ang dibisyon ng restaurant nito. Si Roger Enrico ang lalaking tinanggap upang tumulong sa pag-aayos ng mga issue, at siya ay magpapatuloy na maging CEO ng PepsiCo noong 1978. Si Nooy ay sumama sa 3 araw na fast food foray kasama si Roger upang subukan at maunawaan ang negosyo ng fast food mula sa simula. Pinatatag ng tour na ito ang kanilang relasyon at nakatulong sa kanila na makita kung ano ang nahihirapan. Ang kanilang mga restaurant ay hindi masyadong personal sa kanilang mga customer. Isang problemang nakita ni Nooy noong mga unang taon sa PepsiCo ay ang kakulangan ng pagkakaiba-iba. Kinailangan ng ilang beses ng pagpapaalala at pagpapaliwanag kung ano ang ibig niyang sabihin ng pagkakaiba-iba sa koponan sa pag-hire para sa anumang seryosong pagbabagong gagawin. Noong 2000, itinaguyod ni Roger si Nooy bilang CFO ng PepsiCo. Bagamat noong una ay sinabi sa kanya ni Nooy na kailangan niyang pag-isipan ito, hindi niya pinansin ang kanyang kahilingan at sinabi sa kanya na halos ginagawa na niya ang trabaho ng CFO. Sa parehong taon, ang PepsiCo ay bumili ng Quaker Oats. Ang pangunahing selling point nito ay ang napakasikat nitong sports drink na Gatorade. Noong Disyembre, si Nooy ay napromote bilang presidente ng PepsiCo. Nang subukan niyang sabihin sa kanyang ina ang mabuting balita, hindi humanga ang kanyang ina, at sinabi sa kanya na dapat niyang mas pagtuunan ang kanyang pamilya. Promotion. Alam ni Nooy at ng kanyang koponan na mayroon silang humigit kumulang 3 buwan upang maayos na isama ang Quaker Oats sa kumpanya para maging matagumpay ang pagsasanib. Kailangan din nila ang pag-apruba ng Federal Trade Commission. Napaka-stressful ng panahon noon. Sa kalaunan ay bumaba si Roger bilang CEO ng PepsiCo at pinalitan ni Steve Reinemund. Na-miss ni Nooy si Roger sa kabila ng kanyang mahihirap na pamantayan. Si Steve ay ganap na naiiba at lubos na nakatuon sa ilalim na linya at pagputol ng mga gastos. Ang matipid na pagkuha ni Steve sa PepsiCo ay eksakto kung ano ang kailangan ng kumpanya sa pagpunta sa 2,000. Natutunan ni Nooy ang kahalagahan ng pagbibilang ng mga pennies. Nakikita kung gaano kabilis ang pagdaragdag nito kapag nakikitungo sa mga malalaking produkto ng PepsiCo tulad ng potato chips. Matapos sa wakas ay makumpleto ang Quaker deal, si Nooy ay nakakuha ng malaking pagtaas. Nang maglaon, nalaman niya na siya ay hindi nababayaran sa kung ano ang hiniling sa kanya na hawakan, lalo na kung ihahambing sa kanyang mga katapat na lalaki. Nagtataka pa rin siya kung paano at bakit hindi siya pinansin ng HR. Madalas magkomento si Raj sa kung paano unahin ni Nooy ang PepsiCo sa kanyang mga prioridad, ngunit alam nilang pareho na isang supportive partner ang kailangan nila at ng kanilang buong pamilya para ito ay gumana ng maayos. Noong Abril 2006, dumating si Steve sa bahay ni Nooy. Ipinaalam niya sa kanya na siya ay magre-retiro at ang PepsiCo ay magpapangalan sa kanya bilang CEO. Nang ipahayag ito pagkaraan ng 3 buwan, gumawa ito ng balita sa buong mundo. CEO ng PepsiCo. Si Nooy ay malamang nalabis na naghanda para sa trabaho na nagawa ang lahat ng trabahong maiisip para sa PepsiCo mula sa napakaliit at magaspang na pagpaplano ng kumpanya sa hinaharap. Ang spotlight na dulot ng pagiging CEO ay bago kay Nooy, at ang press sa una ay sobrang pabor sa kanya. Gayunpaman, ang press ay tila nahuhumaling sa egotism ni Nooy, dahil iyon ay sakop sa isang halos nakakaalarma na antas. Binago nito kung paano lumapit si Nooy sa mga mamamahayag sa natitirang panahon niya bilang CEO ng PepsiCo. Nag-ingat siya sa pagsasabi ng anumang bagay na hahantong sa isang sensationalist na headline. Ang layunin ni Nooy bilang CEO ay i-set up ang PepsiCo para sa mga taon ng tagumpay, hindi lamang tagumpay habang siya ang namumuno. Nais niyang gamitin ang PepsiCo bilang isang paraan upang lumikha ng isang mas magandang kinabukasan para sa lahat na maunawaan kung gaano mahalagang mga negosyo sa lahat ng ating buhay. Nagpasya si Nooy na ang pinakamahusay na paraan upang maapektuhan ang PepsiCo para sa mas mahusay ay ang pagsamahin ang mga responsibilidad nito sa pag-apekto sa mundo sa kabuuan. Kasabay ng paghahatid ng mahusay na serbisyo, ang PepsiCo ay tututuon na ngayon sa pagpapalusog ng sangkatauhan, muling pagdadagdag sa kapaligiran,
at pagpapahalaga sa mga empleyado nito. Tinawag ni Nooy ang bagong direksyon na ito para sa PepsiCo na Performance with Purpose o PWP. Nagpunta siya sa iba't ibang dibisyon ng PepsiCo upang matiyak na ang mga executive ay nakasakay sa ambisyosong hakbang na ito at halos lahat ay ganoon. Sa kabila ng kanyang patuloy na abala sa trabaho, nakatuon pa rin si Nooy sa kanyang pamilya. Ngunit sa tulong ng teknolohiya, pati na rin ang mga batang babae na tumatanda, hindi nila kailangan ang kanyang presensya ng personal. Isang bagong panahon. Gustong-gusto ni Nooy na bumisita sa mga grocery sa paligid ng kanyang lugar upang makita ang mga produkto ng PepsiCo. Inoobserbahan niya kung paano inayos ang mga produkto at kung paano nakikipag-ugnayan ang mga customer sa kanila. Nakatutok siya sa mga kalat ng mga produkto ng PepsiCo at kung paano mas mahusay na tingnan ang mga tumatandang customer sa kanila. Dahil sa inspirasyon ni Steve Jobs, nagpasya si Nooy na muling idisenyo ang Pepsi upang ganap na isama ang bagong mensahe at holistic na diskarte ng kumpanya sa mga produkto nito at sa mundo. Nakatanggap si Nooy ng napakakaunting tulong mula sa kanyang mga nangungunang executive. Noong 2012, naglunsad si Nooy ng bagong panahon ng PepsiCo sa pamamagitan ng pandaigdigang marketing nito na may social media at mga interactive na ideya. Sa malaking pamumuhunan na ito sa disenyo ng kumpanya, nagsimula rin si Nooy na kumuha ng team para tumulong sa pamumuno sa bagong panahon na ito. Pagkaraan ng humigit kumulang 8 taon bilang CEO ng PepsiCo, kilala si Nooy sa mundo ng negosyo at politika. Itinulak siya na makipag-ugnayan sa higit pang mga bagay sa labas ng kumpanya, tulad ng batas para sa mga buwis sa soft drink at pag-recycle ng plastic. Ang pagiging CEO ng PepsiCo ay nagbukas ng maraming pinto para kay Nooy, at nakilala niya ang maraming tao dahil sa kanyang titulo. Naunawaan niya na habang ang ilang mga relasyon ay nagbago mula sa profesional tungo sa personal, kapag siya ay bumaba sa pwesto, ang mga relasyon at mga pintuan na iyon ay malamang na mawala. Noong 2016 na, bumaba si Nooy bilang CEO ng PepsiCo. Tumulong siya sa proseso ng pagkuha at si Ramon Laguarta ang napili bilang kanyang kahalili. Pagninilay. Pagkatapos niyang bumaba sa pwesto, sa wakas ay nagkaroon ng panahon si Nooy para ibigay ang kanyang sarili, ang kanyang pamilya, at mga kaibigan. Sa kanyang liham ng pamamaalam sa PepsiCo, sinabi niya na habang mahal niya ang kanyang karera, nais niyang gumugol ng mas maraming oras kasama ang kanyang mga mahal sa buhay. Ngayon, sa wakas ay nagawa na niya. Bagamat labis na ipinagmamalaki ni Nooy ang pag-unlad ng pananalapi ng kumpanya sa panahon ng kanyang paghahari, siya ang pinakapinagmamalaki ng PWP at ang pakikipag-ugnayan at dedikasyon ng kumpanya sa kanilang mga produkto at sa kapaligiran. Isang bagay na ikinagalit ni Nooy tungkol sa kanyang pag-alis sa PepsiCo ay ang mga talakayan tungkol sa kung bakit hindi niya iniwan ang kumpanya sa isang babae. Bagamat gustong-gusto ni Nooy at buong pusong naniniwala na ang kalahati ng bawat kumpanya ay dapat patakbuhin ng isang babae, hindi pa handa ang PepsiCo na gawin ito. Walang iisang dahilan kung bakit ang mga kababaihan ay hindi nagpapatakbo ng mas maraming kumpanya. Mayroong maraming mga kadahilanan na maaaring ibuod bilang bias ng kasarian, na umiiral pa rin ngayon at lumaganap sa halos lahat ng aspeto ng buhay. Masakit ito hindi lamang sa mga kababaihan, kundi sa buong ekonomiya. Hindi naniniwala si Nooy na ang inclusivity at pagkakaiba-iba ay dapat mahulog sa plato ng isang individual o punong ehekutibo. Dapat itong mahulog sa buong kumpanya at pangunahan sa pagsasanay ng CEO. Ang pag-unlad ng kababaihan ay isang patuloy na issue, ngunit dahil maraming mga organisasyong pinamumunuan ng kababaihan ang lumalabas at nagpapatuloy sa paglaban para sa pagkakapantay-pantay, ang tanging paraan na mangyayari ang tunay na pagbabago ay kung may sasabihin at gagawin ang mga taong nasa kapangyarihan. Kadalasan, ang mga taong iyon ay mga lalaki. Ano ang mahalaga? Isa sa mga pinakakaraniwang tanong ng mga tao kay Nooy kapag nagsasalita siya sa mga kumperensya at unibersidad ay kung paano niya naisulong ang kanyang karera habang pinapanatili ang isang pamilya sa bahay. Inamin niya na napakaswerte niya at nangangailangan din ito ng labis na pagsusumikap.
Alam ni Nooy na hindi binabago ng kanyang kwento ang kumpletong kawalan ng isang matatag na sistema ng pangangalaga sa bata sa US. Hindi ito nakakatulong sa mga pamilyang nahihirapang balansehin ang kanilang buhay sa tahanan at trabaho. Ngunit umaasa siya na ang kanyang kwento ay maaaring magbigay ng inspirasyon sa pagbabagong iyon. Kailangan nating kilalanin na ang pagsuporta sa mga pamilya, lalo na ang mga kababaihan sa tungkulin ng mga ina at tagapag-alaga, ay mahalaga sa ating lipunan. At ang suporta at pagkilalang ito ay kailangang magmula sa mga lalaki upang magkaroon ng anumang epekto sa status quo dahil sila ang mas karaniwang nasa kapangyarihan. Pagkatapos magsagawa ng malawak na pagsasaliksik sa klasikong paraan ng Nooy tungkol sa integrasyon ng trabaho at pamilya, pati na rin ang mga tungkulin ng kababaihan sa ekonomiya ngayon, ibinahagi niya ito sa 3 lugar na pinagtutuunan ng pansin upang malutas ang problemang ito: may bayad na bakasyon, flexibility at predictability, at pangangalaga. Ang pangangalaga ay ang pinakamahalagang hakbang. Kailangan nating lumikha at tumuon sa isang mataas na kalidad, ligtas, at abot-kayang infrastruktura ng pangangalaga na nakasentro sa daycare ng bata. Inilantad ng COVID-19 ang kumpletong kawalan ng sistema ng pangangalaga ng Amerika nang ang mga magulang ay kailangang huminto sa kanilang mga trabaho para pangalagaan ang kanilang mga anak habang sarado ang mga paaralan. Habang patuloy na tumatanda ang ina ni Nooy, si Nooy ang naging pangunahing tagapag-alaga niya. Sa kabila ng lahat ng nangyayari sa mundo, at lahat ng nagawa ni Nooy, tinitingnan pa rin niya ang pag-aalaga sa kanyang pamilya bilang kanyang pangunahing trabaho. At hinding-hindi magbabago iyon. Estilo ng may akda. Ang estilo ng pagsulat ni Indra Nooy ay diretso at sa punto. Naghahabi siya sa pagitan ng muling pagsasalaysay ng kanyang paglalakbay sa pagiging CEO ng PepsiCo at ng kanyang sariling mga personal na pananaw sa mga pangunahing paksa na pangunahing nakatuon sa mga kababaihan sa lugar ng trabaho. Malawakang pinag-uusapan ang mga nagawa ni Nooy, ngunit hindi ito kailanman nakikita bilang pagmamapuri o pagsamba sa sarili, ito ay nababasa bilang simpleng katotohanan lamang. Pinapanatili nito ang pakiramdam ng pagpapakumbaba ni Nooy bilang kapwa manunulat at individual. Pananaw ng may akda. Si Indra Nooy ay isang American business executive na nandayuhan mula sa India. Kasunod ng kanyang panahon bilang CEO ng PepsiCo, naglilingkod na siya ngayon sa mga board ng Amazon at ng International Cricket Council. Si Nooy ay tahasan sa pagsasalita tungkol sa pangangailangang tugunan ang mga karapatan ng kababaihan, partikular sa propesyonal na lugar ng trabaho. Ito ang una at tanging naipublish na gawa ni Nooy hanggang sa kasalukuyan.